May bago tayong inverter dito na bagong sira. Alright, so ito guys ay 4.2 kilowatts, 24 volts na hybrid inverter ni So, malamang ay hindi naman lahat ng mga unit ni PowerMR ay ganire na madaling masira. Yung iba okay naman. Pero dito kasi sa amin ay sawing palad talaga at sikat sila pagdating sa sira. Kaya nga hindi ko sila nire-recommend. Eto guys yung sinasabi kong nung nakaraan, nung live ko yata yun na may bagong unit na bagong-bago siya pero sira. Yung sabi ko na may umusok daw, tapos may tumagas na langis. So alam nyo na kung ano yung possible na maging sira nito. Bagong-bago siya. So bumili nga siya, sabi ko na bumili siya ng sakit ng ulo. So yan, POW, ewan ko nakikita nyo, that is a PowerMR inverter 4.2 24 volt. Bigyan naman natin siya ng maayos na unboxing. Tarat! Bagong-bago! Yeah. So yan. Alam niyo yung may-ari nito guys, mas nauna siyang nagka-solar setup kaysa sa akin. Matagal na siyang solarista bago ako nag-solar. So hindi naman natin pwedeng sabihin na baliktad. Kasi nga according sa kanya ay umaandar pa. Kung sakaling baliktad sana yung polarity, yung pag-on pa lang sa circuit breaker ng battery, lagapakan na. Pero ito, chinek lang daw nila yung solar panel sa tuktok, nung pagbaba nila may umuusok na. Then tumatagas sa langis. Ito guys yung kanyang ilalim. So yung unang version ni PowPow na 4.2 kilowatts, 24 volts, yung kanyang input ng solar ay MC4. And pag ganun kasi tapos hindi maganda yung boxing, nababali siya. So maganda na ngayon kasi nga nakabutas. So parang si ano na rin si Samdon. Ayun o. Then nakita ko na yung loob nito. Maganda na rin yung kanyang ports, yung input output, pati sa solar input maganda na rin. And meron na rin siyang pang BMS, yung RS485 for connection para sa communication sa kanyang battery. Then Wi-Fi. Ayun. And the same pa rin na meron siyang nakailaw dito na parang lightning bolts. Okay, then dito sa side. So ayan guys, bagong-bago. Hindi pala sira yung kanyang warranty seal, oh. Diba? Ayaw na rin ipa-warranty ng may-ari. Stress na yata. Bagong-bago kasi tapos nagkaganon. Then ito guys ay PowerMR 4.2 24 volt setup. Doon na tayo kaagad sa sa kanyang PV input. So 500 yung kanyang maximum voltage, tapos yung kanyang starting voltage ay 60 hanggang 450 VDC. Okay, so 27 ampere yung kanyang maximum currents para sa kanyang solar input. So mataas din pala. Then maximum PV input power ay hanggang 6.2. Ayan, so dapat sana to nasa 8.3, sana 8.4. Dapat doble. Si Deye nga na ginagamit ko dito 3.6, pero yung kanyang solar input or maximum PV input ay nasa 7.2. So mataas, doble. Maximum solar charging current ay nasa 120 ampere. Mas malakas. So yun guys, kapag sabay ng solar at AC, maghahati sila. So kumbaga mahina na yung solar, so i-cover lahat ng AC yung kanyang charging. So kung ano lang may dadagdag ng solar, so ibabawas lang niya. Ayun. Pero kung kayang-kaya ng solar, yun yung pinakamataas ang ibibigay. Yan yung kanyang model. Bagong-bago mga Lodi, made in China. Alright, hindi pa hindi pa marumi. Malinis-linis pa yan. Amoy bago pa nga So ito yung kanyang display. Hindi pa nga natanggal yung kanyang cover, oh. Bagong-bago. Hindi naman siguro lahat ng mga product ng PowerMR ay ganito, sirain. Pero natsambahan lang kasi dito sa amin,
Etong sikat na sirain. So yung may-ari nito, meron na rin siyang 3.6. Yung sinabi ko na nga na nasira yung kanyang PV input. Tapos nasunog yung kanyang port ng mga AC in and out. So doon nagkaroon ang problema. Yun yung simula. Kasi doon nagsimula yung konting sunog. Tapos nung nataranta yung may-ari, loaded siya, tanghaling tapat. Tapos in-off kagad sa breaker. Nasunog yung kanyang MPPT. So, nang pinalitan, ganun ulit. Gumala, tapos ganun ulit. So, ito guys yung sinasabi, okay naman na yung kanyang PV input. So, hindi kagaya ni 3 kilowatts ni Papaw na 24 volt. So, ayos, malalaki na siya. Diba? Tapos, nasa loob na siya. Meron na siyang parang, alam nyo na, ano kasi to? Yung solar pa lang, tapos battery ang nailalagay. Yung mga wire dito wala pa, fresh na fresh pa lang, Virgin na virgin, my goodness. Wala pa, hindi pa natusok lang kung ano-ano. Birhen na birhen. Ano ba yan, POMR? Ba't ganyan? Ba't natsatsambahan dito sa amin na ikaw yung sikat? Alright, so sabi ko kasi sa kanya, wag na kasi yan. Naka-order na at hindi na rin makancel. Sayang na sayang yung 15 mil niya. 15 mil ba? O mas tumaas yata nung, ano kasi nung nag-order siya out of stock, then nung April ba? Yes, April siya nag-order, tapos nung May saka pinadala. Matagal. Out of stock. Kaya ako hindi ko na talaga nire-recommend ang ganito. And ginawa ko lang tong video na to for eto kasi ay can run without battery. So ngayon ay makakita na ako ng loob ng isang inverter na can run without battery. Yun nga lang ay with a magic smoke. Shout out nga pala kay DIY Pinoy, a magic smoke. Hiramin ko muna yung magic smoke mo. Eto may magic smoke din. Inverter ang binili, smoke machine ang dumating. Wow. Lapit na. Grabe ang init. Okay sana to, talagang maganda yung build quality. Kaya lang, eto pa. Ayaw ko sa kay POMR kasi pintura na ka, nagtitipid ka pa, kita mo. Ito, wala siyang pintura, kinta mo. Wala siyang pintura. So, dito pa lang kasi talaga, nagtipid na siya ng gusto, sa pintura pa lang tipid na. Tingnan natin sa loob. Ganun din sa loob, hindi siya pinturado lahat. So, pag ganun kasi, yung mga maliliit na detail, pag ganun, talagang malaking issue kung sa mga main part pa kaya, hindi kaya titipirin. Diba? Pintura. Alang pintura, my friend. Tingnan nyo. Katipid niya sa pintura si POMR. Yun wala siyang pintura dito. Metal pa rin siya. Wala man lang tama yung yung suspect ko. Kaya yung may-ari, nagbigay na rin siya ng pintura. Grabe katipid Katipid sa parts, di ba? Ang tipid. Sobrang tipid. Kita nyo, supposed to be yung 4 kilowatts, yung 3 kilowatts gani Dimuda, mas malaki pa yung heatsink nun kaysa dito. Maliit siya. Di ba? Si Victor MN, malaki yung kanyang heatsink. Talagang malaki siya, tapos yung kanyang transformer dalawa. 'Di ba? Malaki siya, tapos pansinin niyo mga lodi, yung kanyang heatsink, manipis yung heatsink. Okay naman dito, kailang maliit siya. Mostly kasi sa mga 3 kilowatts, malalaki yung heatsink niya. Eto, isahan na lang yung kanyang transformer. Lumobo siya, mga lodi, lumobo. Lumobo yung kanyang capacitor. So malamang dito yung nagka-problema, dito yung umusok. Dito yung pansin nyo, nandito yung kanyang parang mga tilansik. Gumana naman daw to mga lodi.
Kasi nga, pansin ko naman sa kanya, ang natusok lang dito. Sandali, check natin Check natin. Kung lumuwag na yung kanyang solar input. May pit pa. Ibig sabihin, hindi pa natusok to. Oh, wala pa. Hindi pa natusok. Hindi pa nagalaw yung mga ano niya. Oh, hindi pa nagalaw yung mga tornilyo. Ibig sabihin, talagang battery lang yung ano, nasaksakan dito. Diba? Tapos yung kanyang barrier dito, virgin na virgin, hindi pa natusok. So ngayon, tatanggalin natin. Tanggalin natin yan. Then, dito tayo sa mismong boardy. Okay naman yung kanyang relay. Malalaki naman. 30 ampere ang isa niyan eh. Pero may napansin ako ditong wala. May napansin ako ditong wala mga lodi. Diba? Ito ay DC-DC boost converter para sa kanyang solar input. Yan. Malaki, okay siya. Then, ito naman, kung hindi ako nagkakamali, ito yung kanyang filter. Output filter yan. Ito naman yung kanyang capacitor, filter. May nawawala talaga dito. May nawawala. Wala siyang ano, walang EMI filter para sa kanyang AC input. Walay. Mga ano lang mga capacitor. Diba, mga capacitor lang, walang dito supposed to be meron dito pero ginamper na lang. Yan o. Mayroon sanang EMI filter dyan. Alright. Para sa kanyang ground link, wala akong napapansin. Malamang isa dito, pero supposed to be dito sana para sa kanyang input output. So 4 na sana yan. And meron pa sana siyang ground link. Yun yung tutunog kapag i-on natin siya. Bali dalawa yung tutunog pag i-on natin siya. Yung kanyang ground link yung isa. Alright, so dito wala siyang EMI filter. Supposed to be kanya na input at output sana sa kanyang AC. Then meron pa sana ditong EMI filter. So yun yung wala kasi sa akin noon, yung 1.6 ba yun? 12 volt noon. Wala siyang EMI filter sa kanyang solar input, wala pa siyang filter capacitor. So may nakita akong mga older version ng mga hybrid inverter. Dadaan muna sa kanyang EMI filter. Meron siyang filter capacitor na malalaki, yung mga ganito kalalaki oh. So meron siyang ganyan. Pero yung mga ano kasi mga bago ngayon na si POWMR, wala. So yun siguro ang isang dahilan kaya kapag naka-on yung kanyang boost converter, kasi sa daytime lang naman yung paggabi wala naman eh. Sa daytime meron pag umandar na yung kanyang boost converter. So nagkakaroon ng noise. So nandito na yung kanyang mga IGBT para sa kanyang boost converter sa solar. Tapos yung kanyang ultra fast diode nandito na rin. Yung kanyang IGBT para sa kanyang output. Then yung kanyang H bridge. Yan, para sa kanyang diode at IGBT. Ayan, so nandito na rin. Iisahan siya. So hindi na kumbaga yung mga conventional na kaya siya pahaba yung inverter malaki kasi nga nakaseparate yung kanyang boost converter. So magpapalit ka, parang ganito na lang na itusok-tusok mo tapos may mga ganitong mga wire na i-connect mo nila. So dito, isahan kumbaga. So isang board nandito na lahat. Yun nga lang kasi talagang wala siyang ano EMI filter dito. So meron sana dito. Supposed to be dalawa pa sana. Input output. Right? Tapos dito wala na rin yung kanyang EMI filter. So maraming wala. Shortcut talaga. Very shortcut. Alright. So baklasin natin to at evaluate natin kung ano yung mga naging sira niya. So kaya pala guys, mahirap siyang baklasin. Meron pala silang nilagay dito na heat pad. Ayan. So kaya pala mahirap hilain. Ito pala. May dalawang heat pad. So tumutulong kasi yan para yung init na napupunta sa board ay naitatransfer niya sa chassis. You know. So from transformer tapos sa kanyang heatsink. Okay.
So ayan mga lodi, pansin nyo wala siyang pintura. Metal na metal. Ayun, so okay naman siya kasi hindi steady yung kanyang tunog. Ayun. So kung steady na yon, yun may shorted na, pero okay naman siya. So malamang dito lang talaga sa mga capacitor. Ayun o. So hindi naman stable yung kanyang tunog. Oh, ba't ko nilipat? So tingnan natin sa kanyang high voltage area kung shorted or hindi. Okay naman yung pagkaka-isolate sa kanya, talagang well coated naman siya. Ito yung kanyang main capacitor na dalawa. So check natin. Ayun, okay naman siya. So, wala na akong problema sa kanyang mga IGBTs, mga MOSFET, wala na akong problema. So doon lang talaga sa kanyang sa mga capacitor. So sabi ng may-ari kasi, nung umusok na, pinatay na nila kasi ayaw nila susunod kasi sa umusok, apoy na yun eh. So hindi na nila hinayaan na magka-problema. Ayun naman, linis. So bagong-bago mga lodi. Clean na clean. Diba? So yun lang. Siguro upgrade na lang natin siya. Lakihan na natin yung mga capacitor. Yun o. Diba? Para mas malalaki, mas maganda na siya. So eto guys, na inverter ni Pau Pau ay can work or can run without battery. So kailangan niya ng support ng grid. Ibig sabihin ay grid tied na siya. So kung ganon ay meron siyang current sensor dito, malamang ganon. So wala akong makita ditong iba. Wala naman ako makitang ferrite ring dito. Nakikita ko lang dito sa kanyang output ay isang transformer. So malamang is siya to, kasi dumaan sa isang linya. May dumaan sa kanyang isang line na gano'n, tapos meron siyang secondary. So ito siguro yung kanyang CT or current transformer. So ang ano lang kasi dito, medyo talagang siya, talagang tinipid sa parts kasi talaga ang liliit. So sa susunod na video natin ay subukan nating i-repair, palitan, tapos saka natin subukan kung may magic usok ulit. So maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. At bibili pa kayo ng POWMR. Oo naman, kasi siya yung budget. Kung yan ang kaya ng bulsa natin, why not? But I did not recommend ang ganitong brand ni POWMR. Hindi. No. Ibang brand na lang. Bahala na lang, ibang brand. Alright?